Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, ituturo ko nga po sa inyo paano tayo mag-appeal kapag nagkaroon tayo ng unoriginal or limited originality of content. Sa unang video guys natin, tinuro ko sa inyo ano nga ba yung mga sample ng mga videos na go against community guidelines or pwedeng partner monetization or ito nga yung unoriginal or limited originality of content. Marami tayong pinag-usapan doon guys, kaya kung hindi mo pa napapanood yun, ito po yung video na yon. Tapusin mo yan guys para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba yung mga dahilan o yung mga video na subject for partner monetization violation or dahil ito nga ay unoriginal content. Wala po tayong nare-receive guys ng mga alerts or notification kapag ang ating nalabag ay unoriginal or limited originality of content. Kaya dapat maging aware tayo, merong mga video na nakakategorize ni Facebook na unoriginal or hindi sa atin or limited originality. So, sa atin yung video pero guys, limited originality yung nade-detect. Okay, so sana malinaw. Panoorin mo yung video na yon. Ngayon naman guys, meron ako nakita na isang video dito sa Reels na makakatulong din po sa atin. Ang video po nito guys ay credit kay Ma'am Jeng Gutierrez. I-follow niyo po siya, ang dami niyo matututunan. So dito tinalakay niya o tinuro niya paano ba tayo mag-a-appeal kung tayo ay nagkaroon ng unoriginal content violation. So makikita niyo nga guys dito, meron dito nakalagay na unoriginal content. Ayan sa may gilid. Okay? So ngayon, panoorin muna natin itong video na to and then i-guide ko naman kayo ng mas maikli or mas mabagal para mas makuha niyo yung process. Panoorin muna natin. Wala ang unoriginal content violations dito sa ating profile account. So first step guys ay screenshot mo muna ang violations mo and then next pupunta ka dito sa iyong Okay, screenshot daw muna. Then view mo ang profile mo and then click 3 dots Copy and link. then copy mo ang link ng profile mo. And then next i-back mo lang, ayan, isang back pa. And then, i-click mo ang creator support. Okay. Then, click monetization. And then, click making money with stars. Okay. And then, click stars on FB Reels. And then, scroll down. And then, click contact us. And then, next, i-paste mo na dito yung link ng profile mo na kinapin natin kanina. And then, dito sa type of issue, i-enable mo lang ang demonetization and appeals. Okay. And then dito sa choose files ay upload na natin yung screenshot ng ating violations kanina. So ayan, hanapin lang natin yung screenshot. Then after nyan ay i-press mo lang itong send. So ganun lang ang gawin natin guys. So after 6 days ay balik ka After sa 6 days. menu. Ayan, check natin. And then next, pindutin mo ang professional dashboard. And then scroll down. Tapos pipindutin mo itong profile recommendation. Yan, and then next, pupunta ka dito sa monetization. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ay wala na yung aking unoriginal content violation. Galing, So, try nyo ito guys, baka sakaling mawala na. Okay, so nakita naman natin yung video ni Ma'am Jeng no, nawala nga yung kanyang unoriginal violation. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano nga ba yung step na ginawa ni Ma'am ano. So punta na ngayon, meron ako nga pala ako guys isang account. And then, meron ako dito, ito guys, profile ito pero nagkaroon ito ng unoriginal or limited originality of content. So, refresh ko lang. Ayan, medyo mabagal ang ating internet. Ayan. So, ano natin, refresh lang natin muna. Buksan ko ulit guys, no? Para makita nyo. Ayan, so punta ako dito, then professional dashboard. And then, i-click natin itong monetization. Sa stars, ayan, so restricted earnings o earnings restricted. Ano yung policy natin? Ito, unoriginal content. Okay, so ngayon, screenshot natin ito. And then, back natin. Punta tayo guys dito sa ating setting. May tatlong bilog, i-click nyo po iyan. Pagka-click nyo guys, i-copy natin yung link ng ating profile or pages. Copy. Kapag na-copy na guys, punta ulit tayo sa professional mode. And then, hanapin natin dito yung creator studio or creator support, sorry. And then, i-click natin yung monetization. Ayan, kapag click natin yung monetization, i-click natin naman yung making money with stars.
And then next naman, stars on Facebook Reels. And then, swipe natin pataas or may makikita kayo sa gilid guys na contact us. Click nyo yan. Ayan, so nandito na tayo. So, kailangan natin guys i-paste dito yung URL ng ating profile. So, ito yung URL. And then, ang next naman daw, sabi ni Ma'am Jeng, i-click natin itong demonetization. I-back lang natin and then piliin lang natin dito yung in-screenshot natin. Ayan na. Wait lang natin guys mag-appear. Then kapag okay na, i-click natin tong send. Ayan. Wait lang natin guys. Ayan. Okay, so successfully na-send natin. Ngayon, sabi daw ni Ma'am Jeng, ang gagawin natin is babalik tayo ng 5 to 7 business days sa hindi kasama yung weekend. So, paano nga natin malalaman? Pupunta tayo again dito sa professional mode. Ayan. Then, ang i-click naman natin dito, yung ito, balik ulit tayo guys. Pasensya na, mabagal yung yung internet. And then, professional dashboard. Punta tayo dito sa profile recommendation. And then, monetization. Ayan, hintayin lang natin guys mawala dito. But again guys, make it sure bago nyo muna po i-appeal ang inyong mga unoriginal or limited originality of content. Dapat binura muna natin yung mga videos natin, yung mga previous uploaded video. Yung mga videos guys na minsan nakakategorize ni Facebook na limited originality, walang meaningful enhancement na tinatawag or sinasabi si Facebook, hindi po na-modify or hindi na-edit. Lahat po ng mga video na ina-upload natin, AI po ang nagde-detect niyan. So, sample, ang video natin ay galing sa ibang software like other platform like TikTok or merong mga watermarks, merong mga brand na nakikita dyan. Posible maging subject yan sa limited originality or unoriginal content. Ngayon, kapag naman po yung mga video natin ay blurry, medyo malabo, maraming sticker, naka-text montages na siya, marami ng mga letters, emoji, posible din guys makategorize yan as unoriginal or limited originality of content. At marami pa tayong kino-consider dito. Isa na nga dito guys yung may mga audio. Ayan, may mga copyrighted issue music. Kahit sabihin mo invited ka sa licensed music or meron kang unoriginal audio, gumagamit ka ng audio ng ibang creator at ginagamit mo yung audio or use audio, posible rin tayo magkaroon ng unoriginal or limited originality of content. Ang tanong, remix, pwede bang maging cause din ng unoriginal? Yes, pwede pong maging cause yan. Okay? Kaya I suggest guys, kung magre-remix kayo, make it sure na lagyan natin ng konting modification or mas okay kung gawin nyo na lang commentary. Kayo na mismo yung gumawa ng commentary. Katulad na itong ginagawa ko, isa na itong commentary. So, nagko-comment tayo sa isang video at nilalagyan natin guys ng mas marami pang enhancement or editing. So, yun lang guys, no? Before kayo mag-appeal, make it sure dapat malinis muna yung account natin, yung mga uploaded videos natin. Baka may mga nasabi tayo ng mga details doon na posible maging unoriginal content. Or, yun, i-check nyo, basahin nyo pa rin po yung, yung originality or yung unoriginal content or limited originality. Nandiyan po yung link sa may descriptions ng video na ito para ikaw mismo mababasa mo ano nga ba yung mga yun. At again guys, panoorin mo yung ating video kung saan tinalakay natin yung mga possible reason kung bakit tayo nagkaroon ng limited or partner monetization violation. Yun lang po guys. Thank you so much for watching. Sana ma-remove na ang inyong mga policy violation at ma-monetize na po kayo ulit. And don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Nag-upload po tayo everyday ng mga frequently asked question and full guide na mga related sa video topic natin ngayong araw. Maraming salamat po. Ayun, so see you again sa susunod na video. Bye-bye.